Yung business, yung ingredients, yung tinitipid. Pero, hindi ganun eh. Kapag magluto ka ng mga ulam, kailangan yung Sakto sa... ma-appreciate naman ng kumakain naman. Pero Binigyan mo nila. Ami, pasensya ka na dito, nang gulo ko ah. Oh, sige lang. Ay, where is your wife? Mira, magsinelas ka lang at napakaputik tapos walang pamunasan sa taas. Diretso na naman kayo sa higaan. Parang ang tagal na ba kayo nun? Lagi mo na tubig lang. Palit kami ni Ami. Salat ba naman ang apo ko? Ikaw ang pinagmamayabang kong napakaganda? Utong na. Oo. Pag nakita kita sa Facebook nung hindi nawala yung cellphone ko, wow, sabi ko ganda ng apo ko ah. Si Amel may ano. Yung Amos Row. Makita ko kayong group, sabi ko ganda ng apo. Kailan kaya ako makauwi ng Manila? Saan ako noon? Sa Tawi-Tawi, sa Mindanao. Mamayat lang tayo. Pumayat eh. Takal sa pulo. Oh. Alam mo, Ito sinelas. mas proud ka pa dahil kahit pa paano sa private kayo nag-aaral, sa ano ko nag-aaral. Si Papa mo, sa nag-aaral yan? Tanungin mo nga ako. Sa nag-aaral Papa mo high school? Ha? Tagi. Sa Taguig. Public school. Alam mo magkano ba niyan? Wala. Naglalakad lang yan. Kung gusto niyo mag-aaral, maglakad kayo. Naku, paano ba naman? Oh, sinusundo kayo ng papa niyo. Hinahatid kayo. Ang swerte-swerte niyo. Kaya kung ako tanongin niyo, si lolo niyo, tanongin niyo ako. Nakagraduate ng high school ng papa niyo, saan? May baon? Wow. Never mind. Niultay mo hotdog na ganyan kahaba, wala baon yun eh. Sila, kuha lang yan. Kung anong gusto. Kaya nga, huwag kayong mag-ano na ang gawain sa bahay, huwag kayong maginanakit na inutosan kayo na kasi gawain natin yan. Ha? Dapat pa yan. Hindi ako. Si Amel. Dalawa kayo. Dalawa kayo nga. O sabi, kasi hindi ko kayo pinangangaralan, kundi inano ko lang, binabalik ko lang kung ano ba. Sino ba si Papa nyo nung nag-aaral? Hindi nyo alam, ang mula sa Taguig hanggang Murato, binibisikleta niyan. Walang pamasahe. Magkatid lang sa, ano yan, baboy? Sa gawain. Kasi may bisikleta ako noon. Na ano? Oh. Ganun ka, ano ang buhay ng kapwa. Kaya wag ganyan. Mera, panganay ka, babae ka. Isipin mo, grade 9 ka na ngayon. Sana third year high school na sana yun, di ba? Pero mag-taste ka lang. At hindi ka nagtitiis. Magtiis ka sa kasubot yung hotel makasyato. Kaya, takot ka. Pagkala mo. Yan ang obligasyon mo eh. At itis ka oh. Ito lang yan eh. Huwag mawawain yung mga aso. Baka mamaya sabihin, kung hindi dalhin nyo, hindi ko nabusot-susot ng kanin. Wow. Wow. Number 1, man's friend to. Dog. Oh, baka ano ka sa akin? Totoo yan. Alam mo si Tita Kikay nyo? Hindi mo pwedeng paluin ang aso na alaga niya. Iniiyakan niya yan. Tita Kikay nyo? Tita Kinyo? Paluin mo ang aso na alaga, iiyakan niya. Mahal na mahal yan. Liguan niya yan. Anuin niya yan. Ganon si Tita Kikay nyo mag-alaga ng pet.
Pet lover kasi si tita nyo eh. Tita Kinyo, pet lover yun. Si pusa, si ano, hindi pwedeng paluin basta siya nag-alaga. Hindi pwede paluin yun. Hindi. Kung ano pa tawag niya dyan eh. Yung kambing nga eh, dalawa eh. Ang isa si Kam, ang isa si Bing. Dalawang kambing namin sa Pangasinan. Yung isa si Kam. Tatlong kalabaw. Ewan ko sa kanya kung ano yung tawag niya. Nung pinalo sa ulo, binta na lang natin nanay. O, binta namin. Magkano lang halaga ng dalawang kambing? 5,000? 2,500 lang ang isa? Malakas po resistant yan. Kaya wala kami doon. Hindi, kaya pit lover kasi si Kim. Pit lover talaga si Kim. Nahalata ko kasi pit lover. Yan ang gusto ko kay Kim sa bunso niyong kapatid na pit lover. Mano Akit siya muna sa- ako, Uncle, ha? Ha? Akit muna ako. Oo, kasi matutulog na rin ako eh. Bakit akala mo tatagal pa ako? Pag naubos ko, tulog na rin ako ah. Wala, basta doon. Ilang oras na ba? Alas 10 na. Wait lang. Napagabi na naman ang tulog ko. Nasa natin. Dito na lang muna. Ano yung sa'yo? Ami, pasensya ka na. Sinira ko lahat ng mga ano mo dyan ah. Hindi. Yun talaga ang ano yung purpose. Ka ng isda pa? Isda! Ulo? Yung ano, Adobo? Tulog na din ako, may. Mhm. Ganda-ganda ng tulugan ko dyan. Ah. Sabi ko nga sa kanila, pag hindi nyo inakyat yan, saan ako matutulog? Kulang mo ni mo. Kulang mo ni mo. Kulang mo ni sa kapit na kapay. Bakit dinala doon? Ewan ko. Paano ako matutulog? Yun nga, hindi namin. Hindi ko katulog. lalabas pa naman ako. Yung kamay na lang ni Papa, ma. Dahil magaspang naman niya. Magasbaguhan kamay ni Papa. Sabi, tinitira ko niya. Yung mira. Nadali mo ako ah. Simple lang kid ha. Magasbaguhan mo ni Papa mo. Ayos na yun. Ayos. Bet, Aw. Ay, sige. Masarap yung binibiro ka ng mga anak mo. Kaysa sa hindi kayo nag-uusap, na hindi kayo nagbibiroan. Pabiro ang Ano yan? gabi na. Kasi simple lang din naman yan ang buhay ng tao, boy. Alam mo kung bakit tumagal ang buhay ko ng ganito? Iniisip ko kasi sarili ko. Paano ko mawala? Wala kong naibibigay sa wala kong ginawa na para malala ko ng mga apo ko, mga gusto ko. Mawala man ako sa mundo. May nagawa ko na malala ko ng mga apo ko. Oh, ito gawa pa ng lolo ko. Ah. Ito gawa pa ito ng ano ko. Ayun ang buhay. Yun ang gusto ko na mawala man ako sa mundong ibabaw. Pero yung mga iniwanan ko ng mga ano, maalala ko ng mga apo ko kahit sa kapirasong, kahit sa maliit lang na bagay. Narinig mo yung mira ha. Sa Balahanin mo lolo ha. Tulad niyan, Nalala mo ba? pag nagawa ko to, sabihin, gawa pa ng lolo ko to, kahit nawala na yung lolo ko, gawa pa to. Yung kapirasong bagay lang yan, maalala ko ng mga apo ko, mga ano ko na, yun lang. Yung lolo ko, lasinggero ko. Naalala ko, pag ganun ka dyan, naalala ko lo, manginginom. Pero yung ginawa ng lolo ko, kahit pa paano, ando doon buhay na buhay. Hindi ganun lang ba eh, ganun lang ang buhay ng tao. Alam naman ni nanay niyo yan eh, na binabanggit ko rin naman yan sa kanya.
tiisin ko ang lahat. Isipin mo, magtrabaho ko, nagsalansan ako ng haloblog na 15, sumasakit ang dito ko, tiniis ko. 480 ang sweldo. Tiniis ko yan dahil ayaw ko talagang patutunayan ko nga sa kanila na hindi ako pabaya na klaseng tao. Hindi ako hingi ng hingi, hindi ako katulad ng pinsan yung Sirdilyo na kung may nasa ng asakot, masuntok ko yung bunganga yun, baka hindi lang mata niya mabulag, pati bunganga niya, bumili. Minsan isip ko, may purpose ito sa mundo na buhay. Tapos nag-asawa, pilay, siya bulag, ano pa siya nag-asawa pa? Hindi nag-asawa yun, kabit. Alam ba ng asawa niya? Hindi kabit. Palamunin na lang siya. Yung tanong yun. Palamunin na lang siya. Pati anak niya, pinapalamunan na ng magulang niya, ng mga kapatid niya. Kumuha pa siya ng isang palamunin. Sabi ng Diyos ko, ba naman yan ng pamilya ba? Ano ba klaseng pamilya na naglawa ba niya nito sila? Nakakahiya. Tampulan ng usapan sa buong tulim. Nakakahiya. Akong nahiya. Tapos yan, yung yabang-yabang. Magpapagano siya sa sarili. Sabi niya pa, nakikita nila ang labas ng kanyuan, pero ang pang-ilalim na ang ng kanyuan yan, hindi nila nakikita. Ito tayo pinagmamayabang. Ano ibig mong sabihin? Kailangan namin ng x-ray? Yun lang kailangan. I-x-rayin pa natin kung Kilala mo si Digna, yung kapatid ni Bong. Nagpagawa ko ng motor doon, ng tricycle, dahil pubutok ng gulong. Yung kapatid ni Bong na Pipi, ng kapatid ni Digna, yun ang nagpalit ng gulong, binayaran ko ng 250 yung gulong, at saka yung interior, sa exterior, kasi wala na akong mabilan eh. Hindi dumating siya, ginagawa ni Pipi yung side wheel ng tricycle. Yan. Sabi naman ni Digna sa kanya, bote pa si Dorio blooming na blooming, kasi may asawang bago eh. Pero sabi naman niya, sumagot, nagyabang pa. Alam mo, Ate Digna, kusga nila ang panlabas ng kanyuan, pero yung panloob ng kanyuan yan, hindi niya alam yan. Kung gaano ka... Hindi umalis siya, bigla yung umalis. Pinagyabag pa eh. Sabi ni Digna, Kuya, panloob lang. Ano ba Digna ang hinahanap mo? Panloob o panlabas? Nagkaroon yung kaloob-looban. Puta, grabe. Iwan ko kung konsentidor naman ang nanay niyo. Konsentidor. Baliwala sa nanay niyo. Sabi niya naman ang nanay niyo. kahit anong balik na ano. Pinakonsente niya. Kaya ganun. Pero yung lupa, huwag sila magkakamali. Hindi na nila ano. Sabi ni nanay mo sa kanila, sabi ni Dilio, Buhay pa yun. ibinta nyo na lang kaya yung lupa na yan at yatin pera. Anong sabi ni nanay mo? Parte nyo, binta nyo. Parte ko hindi. So palapan siya. Ngayon, hindi nyo pwedeng ibinta sa ibang tao yan. Tanungin nyo kami kung kaya namin bayaran. Kasi kaya namin bayaran yan. Tapos, sabi naman ni Auntie Sir, tignan ko muna sa market value. Ah, ha? Mismo sa harap ni Kapitan. Owner sila doon ang Ha? Nanay mo pa. Ano sinabi ko na? Bayaran natin yung bakit. wala. Corner sila doon. Parte nyo, binta nyo. Malamang ang nanginginig yung mga labi ng dila. Wag. Ngutang ako sa kanya tatul. Patay yata tayo sa sinabi natin ha. Sobra kay nanay mo. At saka sinabi ko kay nanay mo, sinusuportahan ko si nanay mo eh. Hindi ko pinapabayaan si nanay mo. Ayaw ko na sanang makikialam yan. Dahil magulo. Sagot na pa, karapatan ko yan. Oo, sige, karapatan. Kasi ganito lang kaya. Wala si nanay. Yun yan eh. Susumbatan ko naman. Yung ginawa niya sa magulang ko. Yun yung pumapasok sa isip ko. Kaya nga sabi ko, nire-ready ko sarili ko. Ako mismo magsasalita. Nasaan ba yung ano niya, kasulatan na nahiwalay na yan? Wala. Di kayo wala ka. Hindi pwedeng ano eh. Hindi pwedeng gano'n eh. Basta-basta lang salita.
ang sabi ko kay nanay mo, hindi, ang sabi ni nanay mo sa kanila doon sa barangay, kasi binanggit ko na yan kay nanay mo. Ang sabi ni nanay mo sa barangay, bago nyo ibinta si ibang tao yan, tanungin nyo kami kung kaya namin bilhin at kaya namin bilhin yan. Kung ibinta nyo, kami ang bibili niyan. Sabi naman ni ante mo, hindi, tingnan ko muna sa market value. Ah. Tapos, sabi ni Auntie Piling yun, nung may sabay, Nanginginig na yun lang yun sa mga sinabi. ha? Nanginginig na yun sa mga May pirma na sila sa barangay. yan, Ah. isang puntos pa yan. Sabi naman ni nanay Pag mo, nakarinig si nanay ng mga salita sa pinsan ko, pwede na isang paldo. sabi naman ni nanay mo Wala kayong karapatan makialam. sabi ni nanay mo sa kanya, Isang paldo sa kanila. singilin mo kami ng 15,000 ngayon. Ngayon, singilin mo kami, tagli 5,000. Hindi, te. Pasakahin mo muna kami bago kita bayaran. Diba? Baka nila eh. Baga makatao. Ha? Makatao yun. Singilin mo ka na naman. Pasakahin mo. Pag-aari. Ilan mo sinakayan? Ang pili. Pasakahin mo muna kami bago na mo. Kasi siya ay nanay, may karapatan siya. Eh, Bunso yun eh, nagpalaman yan. tagapagmana ka eh, tapos sisingilin ka ng gano'n. Oo. Ayoko na nga boy Nang makikialam. nang wala pang ano yung makataong paraan ng Ano ba naman yun? puro aurada, papaluluhain mo ng 15 milyon tao. Okay lang yung 15 kung ang problema, 15 sa amin, 15 din kay Pilin, kay Ate Pilin. Oh, Di 30, ang inano niya. tumubo ba siya? Samantalang matagal na rin na napapagod Tapos sabi ang niya, mama niya. hindi, joke-joke ko lang yun. Sabi ng nanay mo, te, wala na joke-joke na yun sa panahon ngayon. Oh. Alam mo naman si nanay mo kung magbitaw ng salita yan. Ano yung si Ate Piling mo? Tawa na nakinig lang. Na-corner sila. Paya sila. Hindi, mapapaya sila kay nanay mo. Si nanay mo may karapatan dyan, bunso yan. Bunso yan eh. Paya sila. Ayaw ko na nga, boy, mama. Sabi ko na, ma, huwag mo lang pagkalamayayain mo na, kaya natin mabubuhay. Tapos sabi niya sa nanay mo nang pumunta ko, ba't hindi ka kumuha dito ng palay? Bininta lahat ni Orvilo. Hindi ba sinabi mo na hindi pwedeng pakilaban niya? Tapos sabihin mo sa akin ano? Oh. Tapos sabihin nila, hindi daw kami nagbabayad ng taxes. Hindi, nagbabayad kami. Gusto ko, may pakita namin ang resibo sa inyo. Kasama ko naman si nanay mo. Bayad kami ng taxes doon. Tapos sige lang, ang binabayaran daw nila, 1,000. Paano 1,000 may lang 100? Wala pa isang tira, babayad ka ng 1,000. Ano yan? Ay, sabi ko kay nanay, ma, Kausap niya. ay si nanay mo nang gigigil talaga. Sabi ko, ma, hindi pa. Hindi, karapatan ko yan, anak ako ni Pedro. Ano yan? Sabi ko din, sige, karapatan mo yan, karapatan mo, laban mo. Pero may ibinta na lang daw. Ano sabi nyo, ibinta nyo na lang yan, diba? Yung parte ninyo, ibinta nyo. Ang akin, hindi. Pero bago nyo ibinta sa iba dyan, tanungin nyo muna ako kung kaya kong bilhin yan. Dahil bayaran namin kayo. Di tamimi sila mismo sa harap ng kapitan. Oo nga, makariga ko din. Ha? Ganito lang kami kasimple, kaya namin bayaran. Oo naman. Bakit? Nalilitan ba sila sa akin? Nalilitan ba sila sa nanay mo? Paya, yun o. Underestimate niya. Yung bunso mong kabatid, estimatin mo dahil karpintero isang hamak pa ng karpintero ng asawa. Bakit? Buti nga ganun. Dumating ka ganun. Kasi mamanahin namin yun eh. Naririnig. Inyo ngayon eh. Hindi yung ginagawa na kay nanay. Wala na ako sa matinda. Yung ginagawa nila, mamanahin namin yun. Yung mga salita nila, yung mga sumbat Alam mo nila. boy, Masakit yun. alam mo boy, hindi ako Kiro hindi ako nagkukwento na para kakampihan nyo. Hindi. Kinukwento ko sa inyo Ano ko na yun? na sila, yung kaplastikan nila sa inyo, plastic sila. Hindi ka mag-anak ng turing nila sa nanay mo.
Ang turing nila sa nanay mo, inalagaan nila, tapos isumbat nila kung paano nila pinalaki, pati yung pagkamatay ng kapatid yung maliit, sinumbat pa. Sumakit ang ano ko doon, boy. Pinalayas pa kami ng anak niya. Anong dahilan? Nagalit siya sa akin dahil hindi ko pinatayuan ng gripo yung bayo. Bakit ko patay na akin ba yun? Ano sabi ko? Patayin natin ba to? Yung dyan naman sa Tagitan, bumikwento yun. Pati yung sa Taguig, sinabi niya sa nanay mo na kung hindi ka kanya, hindi kay nanay mo. Anong sabi niya nanay mo? Binigyan kita ng 500. Tinapon mo ako sa bundok. Samantala yung bahay ng Lolo Peter, yung dapat ang sa amin. Oh. Binigyan kita ng 500, doon mo ko nilagay, te. Tinapon mo sa bundok si nanay. Huwag mo sabihin na ano mo, iyo yun, te. Sabi ko kay nanay mo, ma. Kasi ang inisip ko, Totoo yun, Uncle. ang inisip ko, si yung manukang niya, si Alam ko rin yung ano. alam ko rin yung kwento niyan. Kasi pag hindi yan ikikwento ni nanay, kagaya nila Jomar, sila Kenneth, nakakarinig ng sumbatan ko. Pero kung hindi pa ako nasusumbatan nila eh. Pag ako bitawan niya akong salita, ang alam ko kwento diyan eh. Ibinigay mo yung pag-aari ng nanay ko sa iyo. Kahit sabihin natin ka mag-anak, pero kayo magkapatid, personal. Ano kayo eh, yung di ba? Sa loob kayo ng circle, tapos binigay niya sa malayo. Hindi ko makalimutan, boy. Boy. Hindi ko makalimutan yung sinumbat niya sa nanay mo. Yung sinabi Hindi ni ko- nanay na dinapon ako dito anak. Bata pa ako doon kung tinapon tayo rito. Sa bundok. Bundok pa yun kasi natin. Pero sabi ko, Nay, ipalagay na lang natin blessing kasi yung lugar nila Uncle, puro nila Laante, puro ano dun eh. Tao dun eh. At least kahit paano dito tayo sa bundok. Hindi ko Bata pa makakalimutan yun, boy. Kahit si Ate Annalyn, marami rin alam. Ang inano ko lang kay Ate Esther, isa lang. Isa lang. Malayo. Huwag niyang ulitin. Nasumbatan niya ulit ang nanay mo. Dahil ako na mismo ang sasagot sa kanya. Hindi na nila. Ako na mismo ang sasagot sa kanya. Kasi si dati si ano, Ako na mismo. di sa nag-post siya Elisa sa Facebook about ano. Sino ang nagpiyak sa nanay niya, sinusumpa niya? Hindi matagal na. Nag-comment ako doon. Binigay ko yung kasulatan ng ano ba yun? Nanding Lopez yata nun, yung barangay Chairman, ano? chairman ng kagawad yun, araw si nung kami Lopez. pa si nanay. Oo, inano. Ito pala yung ano, buti na lang may kasulatan. Pinapicturean kasi sa akin nanay yun. Yung kasulatan sa barangay. Sinusumpat niya pa yung kananay mo. Sinir ko doon sa pisa, ano niya, mismo doon sa wall Sinumbat niya. pa yung kananay mo. Grabe yung panumbat niya kay nanay mo. Wala siyang comment Uncle eh. Doon mismo sa makita yun ng kamag-anak namin. Sabi ko kay nanay mo, Hanapin ko nga yung ano na yun, yung post niya na yun. sabi ko kay nanay mo, ma, simulat sa pool, sinabi ko na sa iyo na ayaw kong tumira din sa